Naniniwala ang ilang mambabatas sa tila binago ng Korte Suprema ang mga patakaran sa impeachment. Kasunod ng desisyon nitong pagtibayin ang pagdedeklara ng unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025. Si Senate President Tito Soto, pinalutang ang pag-amyenda sa saligang batas. Yan ang aking sinaksihan. Sa February 6 matatapos ang one-year bar o pagbabawal na magsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya inaasahan na raw ng bise ang mga panibagong tangkang sampahan siya ng impeachment complaint. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino. Nasa the Netherlands si Vice President Duterte para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa detention facility ng ICC. Mula pa noong 2023, hindi raw tumigil sa paghahanda ang legal team ng bise kahit di natuloy ang paglilitis sa kanya noong nakaraang taon. Pero di na raw niya ito binanggit sa kanyang ama. Mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kaysa yung sa impeachment. Ipinagpasalamat din ng bise ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang apela ng Kamara sa pagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Gayunman, binanggit ng Korte Suprema na hindi nila inaabsuelto si Duterte sa mga paratang. Sinusunod lang daw ang itinakda sa saligang batas na isang beses lang sa isang taon pwedeng magsimula ang impeachment proceedings laban sa isang impeachable na opisyal. Si Senate President Tito Soto kakausapin ang liderato ng House of Representatives kung ano pa ang maaring gawin sa aniyay pagkakamali sa desisyon ng Korte Suprema. Bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. I think impeachment now is an impossible dream. Pinalutang din ni Soto ang usapin ng pag-amyenda ng saligang batas para raw maiwasto ang ginawaan niyang panghimasok ng kataas-taasang hukuman sa kapangyarihan ng Kongreso. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na ito. Tingin din ng ilang kongresista binago ng Korte ang rules on impeachment. The Supreme Court has not merely reviewed the House's compliance with clear constitutional commands, it has rewritten the operating manual for impeachment initiation. It has supplied new rules, new timelines, and new consequences that are nowhere found in the text. This sets a very dangerous precedent that weakens separation of powers. Sa desisyon na inilabas kahapon, may mga nilinaw ang Supreme Court. Una, ang unang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Duterte ay hindi inilagay sa order of business ng Kamara sa loob ng nakatakdang 10 session days. Dahil ang dapat sundin sa pagbibilang ng araw ay simpleng calendar day o bawat literal na araw na nakasesyon ng Kongreso. Ang sinunod kasing bilang ng Kamara sa isang session day mula sa pagbukas ng sesyon hanggang sa i-adjourn ito. Pangalawa, maituturing ng initiated ang isang impeachment complaint, kaya aandar na ang one-year bar sa paghahain ng iba pang impeachment complaint laban sa opisyal kapag in-refer na ito sa Committee on Justice. Kung hindi inilagay sa order of business sa loob ng 10 session days o pagkatapos nito ay hindi in-refer sa House Committee on Justice sa loob ng 3 araw o kung hindi ito inaksyonan ng Kamara bago mag-adjourn sine die. Ang ika-4 na impeachment complaint noon laban sa bise hindi na dumaan sa Committee on Justice at direktang ipinadala sa Senado dahil suportado ito ng mahigit 1/3 ng mga kongresista, alinsunod sa probisyon ng saligang batas. Dati, sinabi ng Supreme Court na dapat binigyan ang bise ng pagkakataon na sagutin ang mga paratang bago i-refer sa Senado. Pero sa bagong resolusyon, nilinaw ng Korte na kung ganitong paraan ang gagamitin, ang pagkakataon ng nasa sakdal na magbigay ng panig ay sa paglilitis na mismo sa Senado. Ayon kay former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, isa sa mga bubalangkas sa 1987 Constitution, sa bagong resolusyon ng Supreme Court, mas bumilis ang second mode of impeachment o yung pagpa-file ng complaint ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives na agarang itatransmit sa Senado.
Kung dati kasi required na padaanin pa ito sa House Committee on Justice, ngayon sinabi ng Supreme Court na maaari na itong gawin ng Kamara kung nais lamang nila. Mas maganda na ngayon at hindi na masyadong mahigpit ang proseso ng impeachment. Tinanggal na yung mga requirements na kailangan magkaroon ng hearing, kailangan magkaroon ng prueba na naintindihan nila yung complaint at saka yung ebidensya. Hindi na kailangan yun. So optional na lang yung hearing at saka yung dating procedure na i-refer na sa committee as a way of initiating a complaint. Pero kabaliktaran ang tingin ni Soto dito. Kailangan ma-ensure na yung endorsement ng mga members verified. Hindi pa pwedeng basta pirma. Kailangan i-confirm din ng member ng House supporting the grounds for the complaint. Tapos, every member should be given a copy of the complaint. As well as the evidence supporting. O, kailangan bigyan lahat. Napakadali ng pigilin ng impeachment yan. Sabihin ng isa, ayoko basahin eh. Punto pa ni Ascuna, hindi na rin pwedeng upuan o hindi aksyonan ang impeachment complaint. To cover the loophole, when Congress makes ipit the complaint, doesn't refer it to a committee, iniipit lang, and lumampas yung panahon, sabi ng Supreme Court, hindi pwede yon. If you do not refer to committee within the time period and the time lapses, yun, commence na rin yun. Or even if you do not refer to committee and the time is still running, but the Congress adjourns, yun, initiated na rin yun. Wala ka na mai-impeach. Kasi ang gagawin ng kahit sino, magpa-file ng impeachment ng walang kakwenta-kwenta, basurang impeachment, siguradong walang mangyayari. Hindi na pa pwedeng entertain yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na impeachment. Panukala ni Ascuna, may magagawa pa ang Kongreso sa pamamagitan ng pagpapasa ng rules na naaayon sa posisyon nito. Palagay ko, pwede nilang baguhin yung mga sinabi ng Supreme Court as long as it's consistent with the Constitution. They can adapt all the rules they like as long as it is consistent with the Constitution. Sabi naman ng ilang kongresista, para maiwasan ang constitutional crisis, baguhin na lang ang rules of impeachment ng Kamara. If we will be insisting on what we believe and we will not be recognizing the authority of the Supreme Court, we will be having a chaotic nation na nagkakanya-kanya ng polisiyang gusto nilang mangyari. Meron tayong pagtingin na nagkaroon ng judicial overreach at kung kinakailangan na ibaguhin yung House rules para to comply with the Supreme Court decision, nang sa ganun hindi uli pwedeng takbuhan ng mga abuso sa kapangyarihan ang Supreme Court, then so be it. Ginagalang naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon ng Korte Suprema. Ang Supreme Court po ang siyang final arbiter ng mga legal issues. So, nire-respeto po yan ng Pangulo. Ayon sa mga leader ng House Committee on Justice, wala nang epekto sa impeachment proceedings laban kay Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon ng Korte dahil na-refer na ang reklamo sa kanilang komite. The resolution has no effect on the impeachment of the President. First, the President is sought to be impeached by two groups. By the filing of complaints, and these were endorsed. And these complaints have now been referred to the Committee on Justice. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.